Argentinian steak ng husband ni Ann Curtis. I-try natin. So this is the most expensive Wagyu in Japan. Worth 35,000 ito per kilo sa Pilipinas. ₱15,000 para sa isang 1.4 kg na tomahawk steak. First time natin matatry yung pinakasikat na dish ni Gordon Ramsay. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So, move on tayo dito sa kanilang lamb cutlets. So, meron din sila ditong, yan, may kasama ditong onions. Slice natin. So, I think baka bagay yan. For sure bagay yan. So, ito yung lamb cutlets nila. Ang cute, 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 cute. Diba? Pinaliit na parang kagaya ng tomahawk cut, diba? Slice natin. Lambot din. Kumuha na lang ako ng plate ko, transfer na lang natin para hindi magulo. Sayang yung presentation eh. Kuha na lang tayo ng separate. Yun. Wait! So, liliitan ko lang yung onions kasi para sabayan na natin. Okay, sige, let's go. Try na natin. So, yung lasa niya, of course, alam niyo naman yung lasa ng lamb eh, diba? Strong yung lasa ng lamb. Tapos may nakapahid sa kanya na sweet sauce. Similar to barbecue sauce, pero hindi siya barbecue sauce eh. Basta manamis-namis yung naka-glaze sa kanya. Magkano ba to? $2,980. Not bad para sa 4 na slice. Try pa tayo isa. Lambot eh. Ayan, no? Oh. Mga premium quality yung mga sinaserve nilang meat dito. Definitely. Kailangan, syempre. Diba? So, yan yung may nakahid sa kanya na manamis-namis. Similar to barbecue sauce, pero hindi siya barbecue sauce. Let's go. Bagay din to siguro kung may kasamang mashed potato. Para ma-balance out yung tamis na nabibigay na nakapahid dun sa lamb. Pero masarap siya. And of course, yung pinaka-last, yung pinaka-bida. Excited na talaga ako. Let's go. Okay, so isa-slice ko na siya kasi isa lang naman yung in-order nating beef Wellington. Share kami ni Carter para syempre matikman namin dalawa, di ba? So, tama si Carter sa sinabi niya kasi red wine yung nakalagay na sauce dito. Huwag na natin try yun kasi syempre, so sa kanyang side yan, dito yung sa akin. Tatakot ako hiwain. In fairness, malambot. No effort. No effort naman. Kasi medium rare to eh. Best served daw, medium rare. Tingnan natin yung loob, oh. Yan. Kay Carter, as is, medium rare. Sa akin, papa, medium ko. Abangan nyo yung akin. Paluto muna natin. So, dumating na yung pinaluto natin, pinamedium natin na beef Wellington natin. Ito yung difference nila. So, makikita nyo, ito yung kay Carter na medium rare. Sa atin, ayan, medium. So, mas luto siya. Malambot pa rin naman yan, makikita nyo. Kahit makapal siya, malambot pa rin. I hope hindi siyang masira. Pero sige, dahan-dahanin natin. So, yan. Susukin na natin. Okay, so try na natin. First time natin matatry yung pinakasikat na dish ni Gordon Ramsay. Okay, let's go. Tikman na natin. Tapusin lang natin, ha? Okay, samahan ko na mashed potato.
Sabayan na rin natin ng kale. Juicy yung kale. So for me, very unique. Ang ganda ng layering niya. So bukod sa may tinapay, or sabihin na natin, pastry, di ba? Para mas social. Tapos may layer pa nung mushroom truffle. Then before yung pinaka-steak. Before yung pinaka-beef, di ba? So ang ganda ng layering niya. Bukod sa layering niya, tatlo yung texture na matitikman mo or malalasahan mo. So from yung sa pastry, yung lambot ng steak, tsaka yung lambot din ng mushroom truffle. Pagdating sa lasa, strong yung, of course, alam nyo naman yung mushroom truffle, strong talaga yung lasa niya. So siya yung overall na pinakamalalasahan nyo dito. Siya yung nangingibabaw. Malambot yung steak, kahit pinamedium natin, mapa kanina na medium rare yung kay Carter, malambot siya. For me lang, sa lahat ng tinikmang ko, siguro dahil naninibago ako sa lasa, masarap naman siya. Ayan na. Ang laki rin pala, no? Yan. Okay, let's go. Ang laki para sa atin dalawa lang. Wow. Lambot Nice. Nabitin kasi yung sa aking part ng steak, pinamedium ko yung akin kasi syempre pag buntis, kailangan medyo mas luto siya. So yung kay Carter, as is pa rin. Sa akin lang yung pinaluto ko pa ng konti. Kaya ayan, nabitin tayo. So kasi itong part na to, may mga laman pero mostly taba na. So, nasa sa inyo kung gusto nyo pa toast, as is. So kami, mamaya siguro, papatosta namin. Unahin namin yung meat kasi baka mahilo na kami pag ito yung inuna namin, yung mga taba. Diba? 15,000 para sa isang ganyan. So, first time lang natin dito sa Wolfgang. So, ito yung mga na-order natin. Ito yung tomahawk na may 1.4 kg na bigat. Tapos, for 15,000 pesos. Para sa amin lang ni Carter to. So, I'm sure solve na solve kami dito. Tapos, ito naman yung 1 kg na lobster nila. So, itong in-order natin, kung tawagin nila, surf and turf. So, may kasama na siyang mashed potato tsaka cream spinach for total of 20,000 para dito sa dalawa. Na may kasama ng dalawang side dishes. Exciting. Kanina pa kami gutom. So, ngayon time check na mga nasa 2 p.m. Magti 3 o'clock siguro ng hapon. Kaya wala masyadong kumakain. And of course, syempre medyo expensive din kaya hindi siguro dinner time sila mas maraming kumakain. So yun, tara, let's go. Start na tayo. So, start na tayo. Ito yung aking napili kasi bukod sa pinakamalaki siya. Ayan, tingnan natin yung magkabila. Yun, oh, very juicy. Bukod sa may meat, may taba. At gustong-gusto ko yung pagka-toasted niya dito. Unahin na natin yung pinaka-taba. Yan, oh. Oo, lambot. Dumudulas. So, ito yung unang titikman natin. Ito yung favorite part ko. May konting laman, may crusted, both side, may taba-taba. Let's go. Unang bite para sa 15,000 pesos. Dapat maubos natin to. Let's go. No effort, literal na melts in your mouth. Sundan pa natin. So yan, no? May taba na naman. Okay. Yun. Yan, juicy. May kasamang taba at laman.
So, slice pa tayo ng mas malaman naman. Yun! Oh my gosh. Yan. So again, medium tong doneness na pinili natin. Una, medium rare. So, nagpabawas tayo. Of course, both side crusted or pinatosta natin. Let's go! No cut. No cut yun. Ganun kabilis. Kung nalulon, yung ganun kalaki. No effort. Malambot pa rin. So, yung gagamitin nating sauce for the tomahawk, itong mushroom sauce nila. Yan. Try na natin. Yan. Yun, oh. Oh, wow. Nagpakita yung taba. Wow. Slice pa tayo. Another one. Oh, lambot. Grabe. Look at that. Oh. Ito, kunin natin. Samahan natin ng mushroom mismo. Yun. Actually, pagdating sa steak, mas gusto kong hindi gumagamit ng sauce. Kasi mas gusto kong nalalasahan yung pinaka-meat lang talaga. Siguro kung may konting lasa, alat, salt and pepper lang, yun lang. Pero pagdating sa sauce, ayokong nagdi-dip. Pero ngayon, sige, try natin, di ba? So, yung mushroom sauce nila, nandun yung lasa ng mushroom. Hindi siya as lapot, more on watery siya. Bagay naman siya sa tomahawk. Prefer ko lang talaga ng walang sauce. Bagay naman siya. Don't get me wrong, bagay siya. Mas prefer ko lang talagang walang sauce. Hindi lang ako yung type ng babae na nagsosos sa steak. Pero may mga masasarap naman na sauce. Like halimbawa, hollandaise. Bagay din siya sa steak. Like yan, mushroom sauce. Diba? May mga wine sauce pa silang nilalagay. Yung iba, kanya-kanyang preference yan. Yan. Ito, gravy pa rin yung tatry natin. Ito, mag-ano tayo. Dagdagan pa natin kasi not bad naman siya. Hindi lang ako masos na tipo ng babae. So, yan. Pero kung sasamahan mo ng sauce, okay pa rin naman siya. So, done na tayo dito sa mushroom sauce nila na savory yung lasa. Dito naman tayo, isabay natin yung kanilang mashed potato. Side dish nila. Yan. Oopsie. Milky kasi. Masarap yung mashed potato nila. Alam mong real potato. Let's go! Pwede na rin natin sabayan ng creamy spinach nila. Bagay. Itong spinach nila, hindi siya yung creamy spinach na makikita mo sa iba na parang medyo maraming white, parang medyo namumuti na, parang medyo milky. Siya subtle lang. Yung pagiging creamy niya, saktong-sakto lang. Lasang-lasa mo pa rin yung spinach. Strong pa rin yung leafy taste niya. Try naman natin since may lemon dito. Nag-cut na tayo ng portion. Lagyan naman natin ng lemon. Hiram tayo sa lobster. Alam ko nung nag-tomahawk tayo sa cruise, tatandaan ko bagay yung lemon sa steak. Oops! Yun. Told you, bagay. Pero yun nga, pag naghalo ka ng mga different sauces sa steak, kasi mahilig talaga ako yung lasa lang talaga mismo ng steak eh. As is. Gusto ko yung classic lang. Ayoko nung may cheche boreche pa na, ito may twist yung ganyan, may ganitong halong ganyan. Gusto ko as is, plain lang. So, ito yung old-fashioned sauce nila, which is yung steak sauce nila na tomato-based. So, ito yung every table, merong ganito. So, yung mushroom sauce kasi, by request, marami sila iba't ibang klase ng sauce dito, pero i-request nyo. So, siya yung talagang every table, nandyan siya. So, siya yung itatry natin. Again, old-fashioned sauce, meaning ito yung tomato-based na sauce nila for the steak. Ayan. Konti lang. Yan. Tomato-based sauce nga siya. So, nandun yung asin niya. Para siyang, ketchup. na for the steak. May asin tamis. Bagay naman siya.
Hindi naman siya yung tipong masasabi mo na, hindi masarap. Hindi naman bagay. Parang ang pangit ng lasa, ganon. Hindi siya ganon. So, okay naman siya, bagay siya. Again, para nga sa akin na ayaw ko nagsusauce sa steak, mas prefer ko pa rin yung walang sauce. Salt and pepper lang. Pero pag isasawsaw mo siya, pwede at bagay pa rin. Kamusta, love? Okay. So, bilang isang steakhouse owner, since may steakhouse ako, ang steak naman kasi, kung walang seasoning, para-pareho lang lasa niyan eh. Diba? Nasang karne, nasang beef. Taste-wise, kaya makuha sa steakhouse namin. Baka nga mas masarap pa yung namin. Pero yung tenderness ang nag-stand out sa akin sobra. Right. Effortless i-chew, effortless mo yan. Hindi siya yung parang, hindi siya chewy. Yes, Hindi siya in chewy. short, hindi siya Very chewy. tender, very tender. Para sa kapal ng steak, tender siya. Yes, tama. Pero syempre, para sa 15,000 pesos na steak, you would expect na ganun siya ka lang po. Dapat lang, no? Dapat lang. Since ayan, no? Almost ubos na natin. Masarap naman siya kasi naubos na namin eh. Yung taba na lang natira. Para sa price, kaya mo siya makuha sa ibang steakhouse, which is Escobar Steakhouse. Shaw Boulevard branch. Pero okay siya. Yun, no? Ito yung deadly eh. Pero good fat to guys Huwag lang isang upuan. Pwede natin i-take home tong mga fat. Hindi ko alam kung saan ako kakagat eh. Parang medyo natakot ako dito sa taba. Pinatusta namin to kasi kanina medyo ano na siya eh. Kita mo yung taba-taba. Sarap nito. Well-seasoned siya. Masasabi kong well-seasoned siya kasi gusto ko yung alat ng outer part nung pinaka-steak. Ito na lang, dito na lang. Instant lip gloss. Pwede natin ipakat to. Tapos itusta pa yung mga iba sa loob, no? Dami pa. Hindi pwede itapon to, sayang. Kasama to sa tinimbang. our ribeye. Our pican. Silver steak, pican. So, nandito na tayo sa main event, guys. Andito na yung mga premium steak natin. So, ito yung kung tawagan nila, pican ha. Then, ito naman yung kanilang rib eye. So, pagdating sa sides, pati yun unlimited. So, meron silang pasta. Pasta of the day, carbonara. Tapos, ito yung kanilang steak rice. So, pagdating daw sa pasta nila, nag-iiba sila. So, sometimes, pesto, ngayon, carbonara. Pero pagdating daw sa rice, steak rice talaga kasi favorite daw ng mga customers nila to. Pagdating naman dito, either mashed potato or sweet potato yung sineserve nila. Sometimes, mixed veggies daw. Pero ngayon, corn. So, ito, excited na ako. Unlimited to, guys. Dito muna tayo sa pican, ha? Yan, oh. Wow. Hindi na dapat kinakat to, eh. So, pagdating sa akin, naka-medium tayo. Si Carter, yan, medyo nag-medium siya to medium rare. Try na natin.
Mamaya na tayo maglalagay ng gravy and pati salt. Tikman muna natin as is. Picanha. Let's go. Lambot pa lang. Actually, well-seasoned na siya. No need na. Kung ako tatanungin nyo, sa mga madalas nanonood sa akin, alam nyo na hindi ako mahilig sa sauce. Pero tatry natin yung gravy. Pero perfectly seasoned na siya. Tikman na muna natin yung ribeye. Pili tayo ng medyo mas luto. Yan, ribeye. For me para sa 1,900 pesos guys, premium steak, unlimited sides, meron kang pasta, rice, 'di ba? Tapos meron ka pang soup, salad, may bread. Wow. 1,900 lang. Grabe din sa lambot. Walang laban. Melts in your mouth. Ang sarap. So, for me, hindi ko malaman yung difference. Kailangan ko pa mag-try more. Kasi parehas sila malambot eh. Parehas silang well-seasoned yung lasa. Siguro mas more on hindi parehas sila may taba eh. Pagdating sa ribeye, eto, grabe, napakalambot na ito guys. Ang sarap. 1,900 lang? Grabe. Buti nakahanap tayong ganito sa Makati. Ito pa. Natuwa ako dito eh. Tsaka, ang lambot guys, though maninipis naman yung slice nila, medyo makapal na nga rin eh. Okay na, not bad. Para maiba naman, okay. Yun. Wow. Level up natin yung lasa niya. Sarap din yung gravy nila. Can't go wrong. Dito pa lang masaya na ako. Sa lambot, sa lasa, sa quality. Lalong-lalo na sa presyo. Sulit nun guys no joke. 1,900? Halimbawa sa schedule namin, 1 o'clock to 3:30. May 2 hours ka, unlimited steak. Super sulit. Kagatin natin kasi sinubo niya lahat kanina. Malambot eh. Nabali lang. Hindi pa malakas yung kagat ko Very beefy. Pwede ka mag-add ng Sea salt. sea salt. Well, itong part ng picanha, sa States ko lang narinig tong salitang to eh. Ngayon ko lang ulit narinig dito sa Pilipinas na may ganong part pala. Sabi ni chef, more leaner. May fat siya sa gilid pero yung marbling niya, I guess, less marbling compared sa ribeye. Pero malambot eh. Oh, para sa pagka-lean niya, very tender. No effort. Yeah. Kaya tupiin. Yeah. So ngayon, ribeye naman. Kaya natin ribeye. Okay. Mas malambot si ribeye. Ito lean talaga eh. Ito itong ribeye. Ramdam mo may fat in between yung meat. So may marbling in short. Diba yung texture? Parang tender. Pero magkaiba yung texture. Mas type ko texture nito. Mas ribeye ka. Mas ribeye ako sa texture Lasa-wise. Pareho lang yung lasa. Simple lang. Walang halong kahit anong sauce. Parang salt and pepper lang. Ito yung type ng steak. Okay to. Super gusto ko. Super nagustuhan ko. Okay. Ano ko nito? Oy, taba yung kuko. Sorry, naunaan ko na. Oy, Wow. solid yan. Wow, yung taba. Grabe. That's in your mouth. Sabog, may burst of fat. Sarap din eh. Sarap din ng part na to eh, picanha. There may sauce or wala. Can't go wrong, tama. Siguro, Can't parehas go na wrong. magandang quality ng steak. Tsaka yung ingredients ng sauce, very premium. Winner for me.
Yung next na itatry na natin, itong steak. Argentinian porterhouse nila. Ang gandang pakinggan eh, no? Very social. So, nandito tayo sa Makati area. Dito yung unang branch nila ng Chingolo. So, yung vibe nila dito is, parang medyo slight fine dining. Na medyo cozy naman. Parang hindi siya super duper fine dining. Tingnan mo, ultimo yung kanilang knife. Napakaganda. Mamahalin din. May brand pa. Ginastosan talaga. Yan, hapon tayo pumunta para make sure natin wala masyadong tao, tayo lang. May mga few customers lang para kasi hindi tayo mahirapan mag-shoot, diba? Mas ma-enjoy natin. Kasi pag dinner time or before dinner time, dumadami na yung tao. Kung makikita nyo dito sa steak natin ngayon, ito yung side kay Carter. Medium rare pa yan dahil syempre bawal tayo yan, para sa kanya lang yan. Ito, medium well natin. Lambot pa rin. Ayan, tingnan mo, lambot pa rin. Siyempre, yung fat, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Pero mamaya na yung fat, di ba? Unahin natin tingnan natin yung naging nila ha. Lambot, guys. Yan. Lambot pa rin. So, cut na natin. Tatlo yung sauces nila again, guys. Ito lang yung pinili natin. Pwede rin naman kayo ng steak sauce, gravy, kung anong trip nyo. Let's go. Ang lambot, grabe. Wow, kahit pina-medium well ko na, normally nagiging medyo chewy na siya. Super lambot, as in. Walang laban. Super lambot. Yung tipong pag kinagat mo siya, gamit yung ipin mo, talagang parang similar to Wagyu yung dating niya. Effortless kagatin. So, pagdating naman sa chimichurri nila, medyo nahihirapan ako i-describe. Sa leafy taste, medyo maasim ng konti. Bagay naman, pero siguro mas gusto kong salt. Pero ito guys isa-serve nila sa inyo yung mga steak. May kasamang salt, tapos yung sauce na pinili nyo. Dahil may freedom kayo para i-level up yung lasa. Kung gusto nyo mas maalat. Pero kung gusto nyo as is na, choice nyo yan, di ba? Dito sa titikman natin, garnish tayong konting salt. Dahil sabi ko nga sa inyo, pagdating sa steak, mas gusto ko yung simple lang yung lasa. Yung pinakaalat lang. Salt and pepper lang. Tikman natin ng walang chimichurri. Kasi unang try natin with chimichurri di ba? Let's go. May kasama pang konting taba. Umangat pa yung lasa niya. Kung ako papipiliin, masaya na ako ng yung steak lang, kahit walang chimichurri. Pero masarap din naman may chimichurri. Oo, pang-alternate lang ng flavor para halimbawa, hindi ka rin maumay. Okay, so ito may taba. So, syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ng taba, guys. Yun, no? Oh my gosh. Ano ba titikman natin? This one or this one na mas maraming taba? Ito na lang. Diba? So, dito pa ako na-amaze, guys. Kasi, kala ko just the ordinary steak na isi-serve nila. Diba? Yung ipi-plate lang nila. Sa sizzling plate pa. So, imagine, ni-level up pa. First time ko lang nakakita na, nasa parang kang somehow fine dining na, social na kainan. Naka-sizzling plate yung high quality or premium quality na steak. Good idea. Siyempre, taba. Alam mo naman na medyo, makatas, ma-oily. Lalagyan natin ng salt. Hindi na tayo mag-chimichurri kasi na-enjoy ko ng pinaka-mismong lasa lang nung steak. So, again, Argentinian porterhouse. Almost 1 kg. Ang dami. 4,500 pesos lang. Or, ako kasi nasulitan ako So, 4,500 pesos. Baka sabihin nyo naman, nilalang ko yung 4,500 So, yan. Let's go. Enjoy na natin to. Wow! Grabe the juice. Sobrang lambot. Sarap. Galing. Okay, so first ma'am, I introduce, we have a squid tipan and sukiyaki cut, yasai itame, and beef tenderloin with mushrooms. So for your first order ma'am, sir, so you have a tenderloin beef, oyster blade steak, and a large white prawn with a miso butter glaze.
Unlimited steak. Ewan ko lang kung hindi ka pa mag-enjoy. May sariling chef ka pa. Ito naman daw yung sukiyaki cut with mushroom. Tapos na yung steak natin. So, ito yung Brazilian beef tenderloin nila. Try na natin. Lambot, oh. So, tikman muna natin. Huwag muna tayo maglagay ng any pampalasa. Lambot. Sobrang lambot. Imagine, unlimited sa kanila dito. Want to sawa. May sariling chef ka pa. Kaya excited ako sa mga ibang kita-try pa natin. Papakuha ka ang lambot eh. Sabayan natin ng, ayan, toasted garlic din. Lagyan na rin natin ng pepper. Mas umangat yung lasa niya. Pero actually, on its own, timplado na, masarap na. Sobrang lambot pa. Brazilian beef tenderloin, tandaan nyo. Kasi marami kayong choices eh. Excited ako sa iba pa. Of course, ang mahal ko. Lambot mo. Then, itong pangalawang steak naman, ito yung tinatawag nilang New Zealand ribeye. Sa ibang bansa naman galing. Kanina, Brazilian. New Zealand naman to. Mas mahaba-haba ng konti to. So, yung danas na pinili natin, medium, kasi para sure lutong-luto. Pero, yan, malambot pa rin. Init eh. Malambot din, pero mas malambot si tenderloin. Take note nyo yun, okay? Same ng lasa. Yung difference nila is yung tenderness. Enjoyin muna namin to. Tignan nyo yung next na titikman. Oyster blade ang tawag. Pangatlong steak natin. Oyster blade steak. Pangatlong steak na titikman natin. Pili tayo ng mas maganda-ganda. Let's go! Okay, so pangalawang gusto ko to sa steak na na-try natin. Number 1 siguro itong Brazilian beef tenderloin kasi sobrang lambot niya. Yun nga lang, hindi siya fatty. Ang mas fatty, itong si New Zealand ribeye, mas fatty siya. Malambot na rin pero may pagka-chewy siya. Tapos, ito namang si oyster blade steak, siya yung sumusunod dito sa tenderloin. So, ito, malambot siya, fatty, buttery. Ang pinakamalambot is si Brazilian beef tenderloin. Sumunod, siguro naglalaban sila dalawa pero gusto ko to kasi fatty siya. Okay, so enjoy na namin to ulit. Ma'am, so this is the most expensive Wagyu in Japan and we call this Matsusaka beef at nanalo ito sa Wagyu Olympics. Worth 35,000 ito per kilo sa Pilipinas. So, ito yung Matsusaka. Yan yung nanalo sa Wagyu Olympics. 160 grams daw to. So, nasa 6,000 plus kung 40 pesos siya per gram. Wow. Let's go. Try natin. So, bukod sa nag-unlimited tayo, nag-order tayo a la carte para matry natin tong nanalo sa Olympics. So, yan na yung 6,000 plus na Wagyu. Matsusaka beef na nanalo sa Wagyu Olympics. Oh. Dapat malambot to at masarap kasi para sa 160 grams, 6,000 plus siya. 40 pesos per gram. Oh. Yung init sa loob yan, chef? Or yung sa doneness yan? Init sa loob. Yung init sa loob. Doneness din.
I'm presenting Matsusaka beef. So with the seasonal mushroom, shimeji, and then asparagus, citrus koshu, steak powder, lava salt, and Maldon salt. Enjoy your Wagyu food. Okay, so try na natin tong Wagyu or Matsusaka beef na nanalo sa Olympics. Grabe. Meron din palang Wagyu Olympics. So, andito, 35 pesos, 40 pesos per gram. So, ganun yun. So, itong na-order natin, 160 gram. Lumalabas, 40 per gram siya, 6,400 pesos. Para dito, sa Wagyu, na nanalo sa Wagyu Olympics. Try na natin. Without seasoning muna. So, ito, may dalawang klaseng salt sila. So, ito, yan yung normal na nilalagay nila. Steak powder yan. So, ito, may additional 2 salt, lava salt, Maldon salt. Ayan, yung Wagyu nila. Legit, Wagyu. Dapat na lang. Dapat talagang legit. Presyo eh. Mahal eh. So, yan, tikman natin. Award-winning na Wagyu. Tikman natin. Let's go. Kahit hindi mo panguyain, kagatin mo lang. Siguro kahit mag-well done ka dito, sobrang lambot. Grabe! Ang lala nung pagkalambot niya. Literal. Ito yung legit 1,000,000% na melts in your mouth talaga. So, para sa iba na nagtataka kung bakit sobrang mahal ng Wagyu, iba kasi yung marbling niya. Makikita nyo naman kahit kanina eh, di ba? Habang kinukunan natin, kakaiba talaga yung marbling. Makikita nyo rin sa picture, legit, di ba? Hindi mo makikita sa ibang steak yan, kahit mapa tenderloin, rib eye, hindi mo makikita yan. Sa Wagyu lang talaga. So, tingnan yung presyo niya. Okay, so kanina, kinain natin ng plain lang yung Wagyu. Ngayon, try naman natin siya dito sa lava salt. Konti lang. May lava salt pala, no? Try natin yung isa. Para alam natin yung, itong Maldon salt naman try natin. Para alam natin yung difference. So, kasi ang Wagyu, pag tinikman mo siya, fatty kasi siya eh. Sobrang juicy niya. Hindi yung pakiramdam eh, para kang may hilo agad. Dahil nga sa sobrang rich niya. Pag nilagyan mo siya ng salt, actually hindi ko mapansin yung difference nilang dalawa. Pag nagdagan mo ng lasa, mag-level up yung lasa niya. Kasi nga, kung Wagyu lang, yun nga, parang feel mo eh, makain ka lang ng taba. So, kung Wagyu lang, okay pa rin, kahit walang salt. Dahil sa sobrang lambot niya, literal. Diba? So yun, enjoy na namin to. Kita-kits mamaya. So, good news guys, itong in-order nating a la carte na Wagyu nila na nanalo sa Wagyu Olympics, makakasama na dito pag nag-upgrade kayo ng Emperor, which is 8,888 plus. So, ayan siya, nandito siya, Matsusaka, Choice Cut. Starting Feb 14, kasi ito yung original menu nila. Wala pa siya dito sa Emperor. Ayan, wala pa siya. Pero starting Feb 14, makikita nyo na siya dito sa menu nila. Yan yung bago. Which is yan, yung melts in your mouth at nanalo sa Wagyu Olympics. So imagine niyo guys, makadalawang order ka lang nito. Sulit na agad yung 8,000 na binayad nyo. Diba? Mapa lunch, dinner, or holiday. Diba? Same price, all day. Ito talaga. Pag ako kumakain dito, yan. Yan, ito yung Brazilian grass-fed rib eye natin. 1 kg yan guys. 1 kg. Good for 3 to 4 persons daw, pero tingin ko more. 2,188 if I'm not mistaken. 2,100 lang. 88. Pero ano to? Sobrang dami niyan guys. Ang maganda rito, I'm sure hindi nyo maubos. So may take out pa kayo for next day. Tapos, as you can see, nakita nyo kanina sa kitchen, yung mga fats, tinutosta namin yan. Tinutoast yan ni Chef kasi yan talaga yung kilo eh. Yung crunchy or toasted yung outer layering ng fatty meat. Tapos MR, medium rare, kaya sobrang pink yan. Medium rare in order namin. 'Di ba? Kasi may mga ibang tao, sasabihin nila, sobrang mapink, hilaw pa yan, Miss Lee. Pero hindi yan hilaw. Ano yan?
myoglobin ba yun? Sorry, Google na lang natin. Basta ilalagay ko dyan. Parang ano siya, hindi siya yung dahil raw. Ano yan, yung muscle. Kaya ganyan yung kulay niya. So hindi yan raw, luto na yan. So, yung iba kasi sabi nila, ew, hilaw pa. Hindi. Hindi. So ito, kasama niya ito, yung potato May marbles, marble, may corn and carrots, yung sauces, gravy, steak sauce. Ano yan, sariling timpla yung steak sauce. Tapos, ito ang talagang, yung mga nakatikim nito, nasisiraan ng ulo. Totoo. Lahat ng dinala ko rito na pinatikim ko nito kasi sobrang lambot nito. Sabi mo, gaano katagal ni-smoke yan? Hours and hours na ini-smoke to make sure yung tenderness niya nakukuha, pati yung lasa ng kahoy, yung smoke. So itong Angus beef belly namin, smoked to smoked Angus beef belly. Nagme-melt to sa tongue nyo pagka basta weird yung texture niya na nakakagulat, na nakaka-amaze. Tapos yung smoky bark ng kahoy na gamit namin. Special kind of wood yun na secret lang namin. Hindi namin pwedeng disclose. Pero yan, must try tong lahat. Oh my God. Oh my God, yan. Melts in your mouth yan. Oh! Ito palaging ano to, nakakaiyak yung sarap niyan. Kaya kung may last meal ka bago mamatay, I think ito dapat yun. Laging na-hit niya yung spot. Tsaka yung kids, ito rin, di ba? Gusto nila yan. Yeah. Flavor. Basta flavorful. Flavorful, yung smoke, yung pagkas, yung anong wood yun sinabi mo? Smoky bark. Smoked bark. Yung bark ng wood. Grabe yun. Ang lakas ng flavor niya dito. Pinakita ko din sa inyo na may smoker kami sa labas, nag-smoke kami doon. Doon namin yung smoke yan. Matagal na oras. Yes, matagal talaga. Isa rin sa nagustuhan ko from the franchisor is yung mga ingredients nila. Tsaka strict sila doon ha, kailangan susundin Very mo. strict. So like to, pag nagluluto kami steak, butter yung ginagamit namin. Yung butter namin, hindi margarine, hindi dairy cream, hindi local butter, hindi basta-basta butter. Butter Hindi yung, talaga. Hindi yung mga butter na sinasabing butter sa street food, pero dairy cream lang talaga, margarine lang talaga yun, diba? So, hindi ganon. Arla yung ginagamit namin. Arla is galing ibang bansa yan, Australia, New Zealand. Basta ano yan, Quality, premium yan, branded. super premium yan, very expensive, very expensive. Pero, syempre gusto namin what's yung best of the best for the customers, diba? Ayaw naman namin shortcut yung mga pagkain namin. Right. Gusto ko lang sabihin na gano'n. Very particular yung head office sa quality ng ingredients.